Magandang araw sa ating lahat. I am Major Ricardo Noel C. Fulgencio. Sa ngayon, ako ay assigned dito sa Armor Division and i-share ko sa inyo yung aking journey as an officer. So, paano ko dumating sa puntong ito ngayon. Nagsimula ang aking journey in 01 April 2004 nung pumasok ako sa Philippine Military Academy sa PLIB, joining the class of PMA Baghawi class of 2008. Yung pagpasok ko nung time na yon is hindi naging madali kasi I was challenged pagdating sa academics. I got discharged from PMA when I was in third class or second year of my cadetship. Na discharged ako due to academic deficiency in one of my subject. And during those challenging times, I feel parang feeling ko disappointment na ako noon kasi hindi ako nakagraduate noon. Talagang napakaloko. Luckily, there are some leaders and mga mentors kung saan tinuruan ako na i-push lang ang kwan natin. Talagang doon ko natutunan yung ika nga sa PMA, the positive mental attitude. So, I joined the ranks. Pumasok ako sa Philippine Army with the rank of corporal in 2006. Na-assign ako sa isang opisina dyan sa HPA wherein naranasan ko yung a typical life of a soldier na nasa baba pa. Naging driver ako, errand, encoder, hanggang kumbaga naipakita ko yung aking skills on skills kaya pinagkatiwalaan din ako nung time na yon na to be an NCO sa isang ATF dito sa Baguio. After that, yung during my journey of an NCO, nakilala ko ng mga different leaders ng AFP noon, and I was given a chance again to to enter PMA, joining the class of 2010. So, nung nakabalik ako ng PMA, doon ko na-realize yung kumbaga ano yung kumbaga impact ng mga NCOs natin. So, maganda yung naging na timing din nung time ng cadetship namin, yung mga mentoring. So, may mga mentors kami na officers and NCOs wherein nakapag-interact kami and sharing of ideas. And sa akin, nabavalidate ko rin yung mga sineshare nila because I was also an NCO before. Then upon graduation from PMA, I graduated with the PMA class 2010, Masidlak class of 2010. And my first unit is in the 4th Division in Cagayan de Oro and was assigned in 8th Infantry Dependable Battalion, 4th Infantry Division. Our battalion before is in Malaybalay City, Bukidnon. Covering the entire province of Bukidnon, Misamis Oriental, and some municipalities of Lanao del Sur. And as a young lieutenant, kumbaga, yung pagka-mentor sa amin ng mga NCOs namin when we were cadets, na-confirm ko. And I was lucky to join one of the best battalion during that time in 4th Infantry Division, wherein yung respeto ng NCOs natin sa officers is mataas. Maganda yung leadership. And on my first unforgettable encounter in September, somewhere in the months of September in 2011. Yung first encounter ko noon, talagang fresh lieutenant na hindi alam ko ano yung gagawin. Kasi bawat operation, andun yung kaba, andun yung takot. Kasi parang, ano ba, paano ba to? Para bang FTX lang ba to? Para lang bang magpipiknik lang ako pero may dalang baril. So, during my first encounter, I was lucky to have a mentor, yung mga NCOs ko noon na ang hawak ko noon is the scout platoon. Noong na-encounter ako, hinablot ako na NCO ko. Tapos kinubera nila ako. Talang sundalo rin yung dumagan sa akin noon. Sabi ko, sir, huwag kang tatanga-tanga sir sa encounter. Kailangan ka pa namin. Tapos after noon, so I go with tuloy lang. So, medyo nalimasmasan. Talagang kwan sir, sabi nga rin naghang ako yung unang hang ko na pero saglit lang na-encounter siya, about 10 minutes. Pero sabi ko, anong gagawin ko? I-recall ko pa yung SOP, parang gano'n. Mabilisan na, kumbaga sa computer
yung SOP, kinukuha ko pa sa cloud, biglang pasok sa utak ko. Sige, dito, ganyan, ikot. Tawag sa TCP, sir. Encounter kami, sir. Ito yung grid coordinate. Possible ang kalaban. Saan ba, Sergeant? Saan ba yung kalaban natin? So, siyempre, with the language barrier, I'm a Tagalog speaking, mga sundalo ko is Bisaya, so may konting barrier agad. So, after the encounter, kinausap ako ng mga NCO ko, ng mga squad leaders ko, sir, tanggap namin, sir, in every new graduate, sir, there is no such thing as snappy ka na agad, sir. Ang kasnapihan, ang leadership, natututunan mo yan, sir. Dito, sir, kumbaga, sabi nga natin, sir, yung first encounter, sir, kami, sir, as NCO, mataas ang tingin namin sa mga officers namin kung paano magre-react, kung paano magkapan. So, sabi ko, tinuruan din. Maganda kaya nga sabi ko, I'm very fortunate na yung mga first set of EPs and NCOs na nakasama ko, naturuan din ako ng maayos na, sir, pag gagawa tayo ng kung kamaruan or let's say na magda-divert tayo sa tama, magsasuffer din tayo, sir. Magsasuffer din kami, sir. Paano pag nakasanayan namin, sir, is puro kalokohan? Ang leadership mo, sir, is kalokohan. So, pag umalis ka, kalokohan din ang alam namin. So, kami, sir, ang gusto namin i-share sa mga leaders namin na mga bagong lieutenants is kaayusan, sir. Para ma-lead mo kami sa kaayusan and kami, sir, buhay kami. Tapos, yun nga, sir, na in every lead officers na mini-mentor. So, yun yung naging magandang titipis ng batalyon namin, sir, na hindi ka basta ipapa-operate na mag-isa. I-mentor ka muna ng seniors noon, mga senior lieutenants sa operation. Pagkakaya mo, tsaka ka na ipapalid mag-isa. Then, bibigyan ka ng mga NCOs na talagang maayos. Then, after nun, doon mo na ma-develop yung mga leadership. So, yung challenges, doon mo na makita ngayon yung mga iba't ibang ugali ng mga sundalo. So, may mga sundalo na, kumbaga, maganda ang kwanla. May iba naman na gusto mag-relax. So, yun yung mga challenges. So, with my experience as an infantry officer, I've been a platoon leader, a company commander, and a battalion staff in an infantry unit. Nadala ko rin ito nung nalipat ako sa Armor Division. First, it's not yet the Armor Division in 2015. It's still the Mechanized Infantry Division. Yung pa yung pangalan naming division noon. So, siyempre, pagka-assign ko sa Armor, siyempre, gugulat ka, iba yung another leadership. Kasi in the infantry, ang kailangan lang natin, mission, malinis na baril, and healthy na tao. Then, operate na tayo. Yan ang basic talaga. Yes, the basic. Ito, kailangan natin itong tao. I need 1 platoon. I need 1 section. Bigay lang. Pero pagdating sa Armor, same type of leadership, nadagdagan lang na additional na logistics requirement. So, papasok na dyan na yung status ng vehicle natin, yung mga tawag dito, yung challenges on how to maneuver armored vehicles in times of sa may encounter, yun na yung baga additional. So, sabi ko, at least maganda yung foundation. Maganda yung foundation ng cadetship ko. I have naranasan ko rin mag-NCO. Kumbaga, kinain ko rin yung pride ko to be from cadet to EP. Then, yung mga natutunan ko doon, na-share ko rin, sir, sa mga kapwa ko sundalo, fellow officers na, kasi iba rin, sir, pagka gumraduate tayo officer agad. Oh, pero yung nga, pakiano mo nga, kasi yung sabi mo nga sinalo mo yung pride mo kasi sa sir, kadete kasi kuminsan may pride ka talaga sir. Pero sa kadete, sir, kumbaga nung time na yun, officer. Yun na yung mindsetting ko noon. But I was challenged, I got kicked out. Talaga literally, I got discharged from the academy. So sabi ko, ano kayong papasukin ko? Ayoko maging pabigat sa pamilya ko. Gusto ko magtrabaho, makatulong. Kasi during that time, kumbaga financially challenged din ang family ko nun, sir. So, nung pumasok ko sa pagiging NCO, so talagang kumbaga dinana ko. Except for the operation of a typical foot soldier kasi I was privileged before nung enlist ako, naipakita ko yung skill ko in terms of office work, sir. So, I was privileged ma-assign sa isang G-Staff office sa Philippine Army. Then, sabi ko nga, sir, even though nag-NCO ko sa office,
alam ko rin, kumbaga, yung damdamin ng pagiging EP natin. Kasi when I was in the infantry, sabi ka nga dun sa movie ni Robin Padilla, kung saan ka natutulog, dun din ako natutulog. Kung anong kinakain mo, yun din ang kinakain ko. So, paki-explain mo nga kasi yung nga, marami-rami na rin ako na-interview na war story. Pero mag-definition of terms nga muna tayo. Officer, NCO, yan. So for the officer, sir, yan yung mga platoon leaders natin. So when we say a platoon, ang nililid niya na tao is a 3 squad. More or less, ang tao niyan is around 32. Then ang 1 squad is, it depends upon the unit. Kung sa mga special SOF ka, Special Operation Forces, may 7-man team. Sa armor, 7-man team. Sa infantry, 9. So sa isang platoon, meron tayong 3 squad. Yung NCO naman natin, sila yung mga senior enlisted personnel natin with the rank of Staff Sergeant to Master Sergeant. Humahawak na rin sila ng mga small teams like the squad, the platoon, or platoon sergeants, or the first sergeants. Noong time na yon, malaki appreciation ko kasi pagka officer ka na hands-on ka sa mga kasundaluhan mo, alam mo rin yung mga, kumbaga, hinaing nila. Sabi nga, kung ano yung kinakain mo, kinakain ko rin. Kung saan ka natutulog, doon din ako natutulog. Kaya parang kung minsan, maisip mo rin, nung civilian ako, I have the comfort of sleeping on the foam. Pero nung ngayon, officer ako, natutulog din ako sa karton. Nung time na yun, kasi wala naman tayo dalang foam pag nag-ooperate. Dala lang natin duyan or rubber mat. Hindi pa uso duyan nung time namin noon. So, ang dala lang namin, rubber mat. So, rubber mat, lagyan mo ng karton. Doon natutulugan namin sa mga sityos. So, as a young lieutenant, ma-appreciate ko na very fortunate. I've joined the Philippine Army. Kung baga, hands-on ka sa tao. May tao kang nililid. Then yung sabi ko nga na motto ko noon, we bring peace and development. So, yung bawat barangay na pinupuntahan natin, na ipapakita natin kung ano ba ang sundalo. Kasi minsan, may mga far-flung areas na hindi nila alam ang sundalo. Sino ba talaga ang sundalo? Kasi alam nila yung sundalong pula. Sabi ko, no, ito yung ating government, ito yung ating kasundaluhan, ito ang katotohanan sa ating kwan. So, with that, kailangan i-project natin na ito ang sundalo natin. Kung ano yung kwento negative ng iba, pakita natin na hindi totoo yun. Ang sundalo ko ay disiplinado. So, paano maging disiplinado sundalo natin? Siyempre, sa leader, tayo magpapakita sa kasundaluhan natin ng disiplina. At yun ang susundin nila. Kumbaga, kung ano yung pinakita nating disiplina, yun din ang may disiplina ng ating grupo. So, yung journey mo kasi, interesting kasi yung you have the heart of a cadet, you have imbibed the attitude and values ng isang NCO, which sometimes kasi iba talaga sa attitude and din naman iba talaga sa mindset ng NCO kung minsan yung officer, di ba? Yes, sir. And then na-test mo sarili mo as an infantry officer sa before ka nag-armor. Yes, sir. So, pagpasok mo ng armor, dala-dala mo 'yon, di ba? Dala-dala mo na 'yon. Yes, sir. And going into Marawi, which was your biggest test, di ba? As an officer, as an ex-cadet, as a human being and as a young father, ano yung ano yung naging happiness mo, fulfillment mo na, uy, dito na nagsama-sama yung, siyempre naging mapait din yung buhay mo dahil yung na-discharge ka, and being ma-discharge sa PMA kasi parang naglaho na lahat ng pangarap mo, di ba? Yes, sir. And then bumalik ka, Marawi War Hero ka ngayon di ba? Yes, Gold Crosser ka, di ba? Na ano yung fulfillment mo na I came from the bottom, then boom, sa Marawi I reclaimed myself. Sa akin, sir, it's not just Marawi, sir, but yung baga bumagsak man ako sa bottom, sir, dahan-dahan ko inangat yung sarili ko with the help of good mentors, good parents, good friends, supportive wife. Kumbaga nagsama, sir, nagsama yung motivation ko, sir, to be a good leader. And Marawi is also a test of my leadership, test of my character,
test of everything, sir. Then, parang pinaka glory ko, sir, is not just the awards, the recognition, but yung effect, sir, na makita mo, sir, na ika nga sabi ko nga, sir, in times of war, sir, after naman yung kapayapaan, sir, sa development. Yung lagi ko sabi, sir, we bring peace and development, sir. So, after the war, nakita naman natin yun, sir, yung Marawi, unti-unti nag-aayos ulit, sir. Unti-unti umayos, nagkakaroon ng mga magandang establishment. Kumbaga, para sa akin, sir, pag nakita ko, uy, I've been there. I've been there. I was once also part of that development. Hindi lang po sa Marawi, sir. Also in my previous unit, sir. In Bukidnon, in Misamis Oriental, na makikita mo, sir, uy, dati encounter site lang namin, ngayon tourist spot na. Para sa akin, sir, kumbaga yun yung glory ko, sir, na I was, napunta ako sa area na yan dati na diyan kami gumegera-gera. Ngayon, as a senior officer na umangat din sa ladder of the AFP, babalikan ko yung area, sir, na uy, ganda development. Tapos, may makakakwentuhan din ako, sir, na either enlisted personnel or officers na from that area na, sir, ang ganda na ng development, sir. Nung time mo, sir, nakahabal-habal lang tayo, sir. Ngayon, 2 lanes na daanan, sir, sementado hanggang barangay na namin, sir. Dediretso na siya hanggang some part of the other provinces. So parang yun yung parang personal glory ko na, sir, na sa part ng pinagdaanan ko personally na nagsacrifice, na nalungkot, na disappoint, napunta sa isang area. Lagi ko lang iniisip, sir, na siguro ginaid ako ng Panginoon na mapunta sa isang lugar na ito. Meron siguro akong mission. Meron siguro akong epektong kaayusan na maiwan dito. So, true enough, sir. Hindi lang, kumbaga, hindi lang sa kwento ng tao, nakikita ko na sa mga news na, uy, dati kong area to, ganda na pala ngayon. Kumbaga, yun yung parang personal glory ko on myself na I could proudly say na, uy, I've been part of that area. I've been part of the development of that area. No need for recognition, sir. No need for recognition. No, parang yun na yung personal glory ko, sir, na nakita ko na especially in Marawi na ngayon nakita, uy, ang ganda na. Ang ganda na ng area. Ang ganda na ng pan. So, yun nga, ulitin ko, sir. Sabi ko nga is kung gusto natin ng kayusan, hindi lang natin isisisi sa ibang tao, kundi simulan natin sa sarili natin na naging maayos yan dahil we've been part of that area, the challenges in that area, isa tayo sa naging kasagutan, kaya naging maayos yung area na yan, sir. And then for the final part nitong segment mo na to, could you address it sa mga, and look back dun sa lowest point sa buhay mo nung ma-discharge ka? I know, yun ang lowest point mo eh. And then, paano mo i-address to sa mga may pinagdadaanan na ganun din ka lowest point? And then, ano dapat yung mindset ng ganun para yung makabangon ka ulit? Yung sa lowest point ko, sir, totoo yan, sir. True enough, umabot ako sa point na hindi ko alam. Nandoon ako sa holding area. Na anong gagawin ko? Scholar ako dito, uwi ako sa pamilya ko. Talagang kulang ang iyak, kulang ang sisi, Pero sabi ko nga, babalik pa rin ako sa shinare sa akin ng mga mentors ko noon na PMA may either make you or destroy you. So I don't want to be destroyed. Kumbaga, yung negativity is i-challenge ko. Ano bang kailangan kong gawin? Na para malabanan ko yung ayoko maging tambay, ayoko maging failure sa society. So nilabanan ko siya. Siyempre, kumbaga, may maganda ka rin, may maayos din akong foundation na meron akong, kumbaga, sabi ko nga, in times of problem, may nakausap akong loved ones ko. Nagdadasal ako, humihingi ako ng pasalamat, humihingi ako ng tawad, and Lord, guide me in everything I do. Isa rin sa kwento, siyempre, kumbaga, ika nga, one part of the Desiderata na poem na minimemorize ko when I was a plebe is learn to listen to all kinds of people, even the dull and ignorant.
they to have their own story. Which is, sa akin, sir, kinawang ko yan, totoo yan. Hindi lang ako naniniwala sa mga nagme-mentor sa aking senior officer. But the smallest or the lowest NCO, may sariling kwento rin yan, sir. Yung tambay, makipagkwentuhan ka, may sariling idea rin yan, sir. Nakausap mo si CEO ng isang company, may idea yan, sir. Pero pag pinagsama natin yung mga good ideas na yan, we will become a better person. And with that, kumbaga, ako, pay it forward. I-share ko rin lang. Then hopefully siya, sabi ko nga, sa 10 taong ma-sharean ko ng good ideas, may 5 dyan, walang pakialam. May 3 dyan, galit sa'yo kasi na-stolbo mo sila o hindi naniwala. At least may 2 man naniwala, sir. Yung 2 naniwala, sir, nag-share din. So, it will multiply, maka-share din, sir. Kaya sabi ko, so some other people na dumaan din ng mga pagsubok, sir, na I think, kumbaga, sa kanila, yun na end of the world. Hindi, sir, hanggat buhay tayo, sir, may pag-asa. May pag-asa. Nagkamali man tayo, sir, di man tayo perfecto. Babangon tayo sa pagkakamaling yan. And with that, sa mga pagkakamaling ito, pag bumangon tayo, we'll become a better person. Sir, yan ang masishare ko sa mga kabataan natin, sir.